Happy God first morning po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo ay muling magkakaroon ng devotional ngayong umaga. Bago po tayo mag-umpisa sa mga mahalagang gawain po natin, mahalaga po mga kapatid na unahin muna natin ang Panginoon mula sa lahat ng mga bagay na ating gagawin. Bago po tayo magbasa ng ating devotional ngayong umaga mga kapatid, anyayahan ko po kayo na tayo po ay sumandaling yumuko, pikit ating mga mata, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, napakaganda ng ipinagkaloob niyo sa amin, taglay aming buhay, lakas at kalusugan. At sa umagang ito, dakilang Diyos, makikinig kaming muli ng iyong pong banal na salita. Lukuban niyo po kami ng iyong pong banal na espiritu, bigyan ng karunungan, katalinuhan at pagkaunawa, upang ang mensahe ng debosyon na inyo pong ipapadala sa umagang ito ay higit po namin maunawan, dakilang Diyos, at may sa kabuhayan magpatatag ng aming patuloy na mga paggawa at pagmimisyon sa inyong napakalawak na buktiran. Pagpalain po kami at salamat po sa pagdinig sa aming mga dalangin, pagpapatawad po sa aming mga kasalanan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating devotional na mensahe mga kapatid sa umagang ito ay may pamagat na ipinangaral ni Bates ang Sabat. At ang ating talata sa Isaiah 6, talatang 8, ang sabi mga kapatid, at narinig ko ang tinig ng Panginoon nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa akin? At magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Di nagtagal pagkatapos natanggapin ang Sabat, naglakbay si Bates sa Washington, New Hampshire upang makipagkita kay Wheeler, ang magkapatid na Farnsworth at ibang Adventista na nag-uobserba nito. Ang anak ni Wheeler na si George ay nagulat na dumating si Bates mga 10 p.m. ng gabi habang ang pamilya ay nakahiga ng lahat sa kama. Narinig ni George na may pumapasok ang kanyang ama at sa gabing iyon nagising siyang paminsan-minsan na naririnig ang kanilang boses. Magdamag silang nag-usap at pagkatapos ay nagpatuloy hanggang sa tanghali. Sa puntong iyon ay umuwi na si Bates. Nang nasa Massachusetts na siya, nakilala ni Bates si James Madison Monroe Hall sa isang tulay na nag-uugnay sa mga bayan ng Fairhaven at New Bedford. Sa pagharap na iyon ay sinabi ni Hall ang tanong ng kapalaran ng malamang inilihis ang kanyang mga gawain sa buong araw at tunay na nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ano ang balita, Kapitan Bates? Ang balita, sagot niya, ang 7 araw ang Sabat ay dapat nating ingatan ito. Hindi ko alam kung gaano sila katagal sa tulay na iyon. Ngunit, dahil sa karawan, estilo ni Bates, maaring maghapon. Ang alam natin, umuwi na si Hall. Pinag-aralan ang kanyang Biblia tungkol sa paksa at ipinangilin ang Sabat. Sumunod sa kanya ang kanyang asawa, makalipas ang 1 linggo. Si Hall ang unang nahikayat ni Bates sa isang pag-unawa na humubog sa buhay ng 2 lalaki mula sa araw na iyon. Sa kanyang bahagi pagkatapos noon ay nagkaroon si Hall ng mataas na paggalang kay Bates. Ano pat, pinangalanan niya ang kanyang nag-iisang anak na si Joseph Bates Hall. Pagkatapos noon, si Bates ay naging isang lalaking may misyon. Hindi siya magpapababaya sa kagawaing iyon hanggang sa kanyang kamatayan. Ang isang 5 linggong paglalakbay misyonero sa Canada, kung saan sa loob ng mahigit 20 araw ay nakipagpunyagi siya dahil sa mabigat na nyebe at matinding lamig. Sa isang pagkakataon ay naglakbay sa malalim na nyebe na ang haba ay 40 milya upang dalhin ang kanyang mensahe sa isang interesadong pamilya. Sa isang pagkakataon, nagukay siya ng 3 talampakan ng yelo
upang makahanap ng siyas ng sapat na tubig para mabigyan ng 7 tao sa 30 degrees Fahrenheit na panahon. At inisip nating tayo'y masigasig na. Tignan mo ulit. Tulungan mo ako, Diyos, sa araw na ito na mas seryosohin ang iyong mensahe. Tulungan mo ako kumilos sa labas ng aking comfort zone. Napakagandang inspirasyon o mensaheng ibinigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, sa magang ito. Sa buhay ni Joseph Bates, ang lingkod na ito ng Diyos, sa kabila ng napakaraming mga pagsubok, hirap, kalungkutan, pagtitiis, ay patuloy niyang ipinangaral sa kabila ng napakalamig na panahon, dahil alam naman natin ang mga lugar na yan na pinuntahan niya sa panahon na yan. Napakakapal ang mga yelo at napaka mapanganib maglakbay. Pero mga kapatid, yun ay hindi naging hadlang kay Bates upang dalhin ang mensahe ng Sabat sa lahat ng mga tao sa kanyang kapanahunan. Kaya itong challenge sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Tayo ay may mas magiginhawang kalagayan sa mga lugar na kung saan tinawagan tayo ng Diyos. Wala tayong dapat sayangin panahon katulad ni Bates. Sa bawat segundo, sa bawat minuto, bawat oras ay may mga tao na naghihintay ng pabalita tungkol sa Sabat, pabalita tungkol sa 10 utos ng Diyos, pabalita tungkol sa nalalapit ng pagdating ng Panginoon. Kaya ang devotional message ngayong umaga ay encourage tayo, mga kapatid, na katulad ni Joseph Bates ay patuloy nating siglahan ang ating mga pagsusumikap na maabot ang mga tao sa iba't ibang antas kalagayan ng lipunan. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon sa bagong ito, mga kapatid, at nawa ay patuloy nating gawing inspirasyon ang buhay ni Joseph Bates, gayon din ng mga pioneers ng Seventh-day Adventist sa kanilang kapanahunan. Lalo tayo ay patuloy na sumulong sa iba't ibang kaparaanan ng paglilingkod. Ang Diyos ay patuloy na sa ating lahat. Tayo muna ay manalangin, mga kapatid, sa pagtatapos. Salamat po, Diyos, sa napakagandang devotional na mensahe na inyo pong ipinadala sa umagang ito. Muli na pag-aralan namin ang buhay nila Joseph Bates at mga pioneer ng Seventh-day Adventist Church. Tunay, Panginoon, na ang kanilang buhay, isang buhay na natatalaga sa kabila ng napakaraming mga pagsubok at mga hamon ng kanilang paglilingkod. Hindi po ito naging hadlang na ipatuloy na ipangaral ang Sabat, ipangaral ang inyo pong kautusan upang magsilbing gabay ng mga tao sa kanilang kapanahunan. I-bless niyo po, Lord, ang mga napag-aralan namin at sa umagang ito, at patuloy na magpalakas ng aming pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagdinig sa lahat ng aming mga panalangin. At ito po ay sinampalatayang tinanggap sa matamis na dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Happy God first morning po sa lahat, mga kapatid, at pagpalain po tayo ng Panginoon.